Ako si Daniel, hindi nyo kilala. Pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay. Agaran nga rin pala kami nag-asikaso at agad di kayo bumahay papuntang Manila. Hindi na nga rin pala namin sinama si Dior at magkukommute lang kami ng jowa ko at wala kasi parking doon sa pupuntahan namin. Buti na nga lang dit nakakita ko dito ng tricycle sa may subdivision namin at napakabihira lang kasi ng nabiyahe dito. Napakaganda nga ng panahon na talaga namang napakainit at buti na lang talaga at hindi umuulan. Napakalapit nga lang din talaga ng sakayan dito bus na papuntang Loton. Pagkababa nga namin dito sa may Loton ay nag-grab na lang din kami papunta doon sa bahay ng kapatid ng jowa ko. Medyo halos nga nahirapan lang din talaga kami mag-book at oras na kasi ng uwian at napakarami ng mga umuwi at mga nag-book. Nakuha na rin pala yung sasakyan ng kapatid ng jowa ko at talaga namang napakaganda at napakakinis. Dumating na nga rin pala yung cellphone ng bilas ko at talaga namang napakaganda at bagong-bago. Nakita nga lang din pala ako ng inaanak ko at talaga namang nag-bless din agad. Napakalaki na nga na tong inaanak ko at talagang parang kailan lang talaga ay napakaliit pa. Halos kararating nga lang din namin at nagyaya itong kapatid ng jowa ko. Nagpunta daw kami ng SM. Medyo nga napagod kami sa biyahe. Talaga namang napakalayo ng biyahe namin at napaka-traffic. Pagpunta nga namin ng SM ay nagsasakyan lang din kami at ginamit namin yung sakyan ng kapatid ng jowa ko. Ito kasing bilas ko ay nakabili ng bagong cellphone at magpapatemper daw siya dito ng cellphone niya. Tumingin na nga rin pala ng charger yung bilas ko at sabi niya wala daw siyang magagamit kaya dito na lang din siya bibili. Talaga namang napakaganda ng cellphone niya at kahit medyo may kaliitan lang din talaga. Sabi nga ng jowa ko dito sa bilas ko ay talagang dapat dito siya bumili ng charger at masisira kasi yung cellphone niya pag mumurahin lang yung binili niya. Halos kararating lang din kasi ng cellphone niya kaya ngayon lang din siya nakabili. Bago na nga lang din pala kami umalis ay tinisting muna yung charger dito kung nagana sa cellphone niya. Pagkatapos nga din pala namin bumili ng charger ay nagpa-temper glass na dito yung bilas ko at baka mamaya daw yung magasgasan pa yung cellphone niya. Pangalawang iPhone na kasi niya at baka daw mamaya ay talagang masira lalo. Napadaan na nga pala kami dito ng jowa ko at may nahanap siyang wallet dito at hindi naman niya makita. Halos lahat kasi ng wallet dito ay mga pambabae at walang mga panglalaki. Nung mga nakarang araw nga daw ay may nakita siya ditong wallet at ang pagbalik namin ay wala na. Iniwanan nga lang namin pala yung kapatid ng jowa ko at bumili siya dito ng damit ni Aliyah. Nakakita din pala dito yung kapatid ng jowa ko ng damit niya at sabi niya bibilhin daw niya to at napakaganda naman. Habang namimili nga pala sila ng mga damit doon ay pumunta kami ng jowa ko dito sa pen shop at tumingin kami ng masusuot na damit. Ito kasing jowa ko ay nagpupumilit na bumili daw kami ng damit at halos wala na kaming masuot at siya na lang daw magbabayad. Ito nga pamangkin ng jowa ko ay talaga naman pandalas na umuwi na. Pagkarating nga lang din pala namin dito sa bahay nag-asikaso na agad ng makakain itong bilas ko. Halos wala na nga pala silang stock dito sa bahay kaya nagyaya muna yung kapatid ng jowa ko na pumunta daw kami ng SNR. Nakakita nga pala sila ng collagen dito kaya kumuha na lang din sila at maganda naman daw tong gamitin. Medyo halos nga may kalakihan na yung binili nila at para daw madami na. Ito naman bilas ko ay nakakita ng magandang towel at bibili lang daw siya ng 2 piraso. Medyo halos kasi daw nagkakaubusan na sila ng stock sa bahay kaya talaga nang nabili sila dito sa SNR. Sinama na nga lang din kami. Nakakita nga lang din pala ako dito na nagpapapritis ng alak kaya uminom ako at napakasarap naman. Medyo nga halos may karamihan na yung pinamili at para daw hindi na sila pabalik-balik ditong mamili. Medyo halos kasi napakadalang din talaga nilang lumabas kaya talaga sa isang bilihan ay napakarami na nilang binibili. Pagkarating nga pala namin dito sa bahay, agad naman nagluto yung bilas ko at kumain na rin kami. Halos ilang araw nga rin pala kami nag-i-stay dito kaya nagyaya yung kapatid ng jowa ko na magsimba daw kami sa Baclaran. Kahit nga medyo may kalayuan ay sasakay naman daw kami ng grab at hindi na kami magdadala ng sasakyan at mahirap kasi ang parking doon. Nagtirik na nga lang din pala ako ng kandila dito para sa aking kamag-anak na mga namayapa na. Tuwing pupunta din kami kasi dito sa Sampaloc, Manila ay talaga namang lagi kami pupunta dito sa simbahan ng Baclaran para sumimba. Pagkatapos nga din pala namin sumimba ay kumain lang din sila dito ng balut at umuwi na kami. So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Bye-bye!